Andungan ang pulong sa Ginoo diri sa Hebrehanon kapitulo 12. Dirita ninyo magbasa. Hebrehanon kapitulo 12. Kung maka-apasto silang Sister Analinda, basi kunya na lang to sila magkanta sa offertory. Sige. Hebrews chapter 12. Unya atong basahon ang tulo ka bersikulo diri, beginning in verse number 1. Ang pulong sa Ginoo nagaingon diri sa atong mga igsoon, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Notice ang kaning mga pulong sa verse 3, for consider him. So ato kuno siyang huna-hunaon, gingon sa pulong sa Dios. Siya kuno nga ming lahutay. Importante na igsoon, siya nga ming lahutay. Kinsa ang ming lahutay? Si Hesukristo. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your mind. So, ang but pasabot diri sa bersikulo, whenever na mga panahon sa atong kinabuhi nga murag maluya ta, unya kani atong hunahuna, murag maluya siya, ang ato lang kunong buhaton mga igsoon, ato ang i-consider si Hesukristo. Amen? Kay siya kuno ning lahutay siya. So kita, namang mga panahon sa itong kinabuhi nga murag bation tagkaluya, ang ato lang buhaton kuno atong huna-hunaon si Hesukristo. Think about him. Whenever may mga panahon sa imong kinabuhi nga murag gusto ka mo quit or gusto ka mo give up, consider the Lord Jesus Christ. Ning lahutay siya. So mag-pray sa taninyo, ang Ginoo magpanalangin sa mensahe. Amahan namo nga langit nun, salamat kayo kay imo kaming gidala diri sa balay tigumanan aron Ginoo makasimba sa imo karon sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat Amahan sa imong grasya, sa imong kaluoy. Salamat kay Ginoo ni ining oras nga imong gigahin sa mo Lord aron kami Ginoo makapaminaw sa imong pulong aron makadawat kami Ginoo ug pagkaon sa among kalag karon. Father, among ginag-pray ang uban namo nga mga kaisuunan nga mag-apas nga ikaw Ginoo magauban nila, panalipdi sila Ginoo, ihatod sila diri sa simbahan nga walay magkakulian. Ug sa amo Ginoo nga ana dinhi karon, Lord, andama ang among makasing-kasing sa pagpaminaw. Gamita ang imong pulong nga Ginoo mo imudasig namo. Lord, we are very grateful nga ang imong pulong gihatag nimo sa amo. Kay mao gini Ginoo maghatag permi sa amo ug kalagsik Ginoo sa amo ang kinabuhi. Whenever Lord na mga panahon nga murag bation mi kaluya, na permi ang imong pulong nga mulig-on sa amo ug mudasig sa amo. Lord, I pray nga sa samang nga gibuhat nimo sa amo katong mga milabay nga mga semana, mga bulan, paano Ginoo nag-function o nag-work ang Holy Spirit ug ang pulong nimo sa among kinabuhi. Buhatag gihapon karon Ginoo sa among kinabuhi. Amahan, andama kami ug ako Ginoo nga magdala sa imong pulong, puna ako sa imong balang espiritu. Daghay ko kaalam, itugyan namang tanan sa imo ug kini Lord among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat mga igsoon, pwede na taninyo magalingkod. Ang gingon sa Biblia, for consider him that endured such contradiction. So ang gingon sa Bible may gala, hunaon nato siya nga minglahutay sa maong pagbatok sa mga makasasala, batok sa iyang kaugalingon,
basin kamo makapuyan ug maluya sa inyong mga huna-huna. Usay ba nga kasagaran gyud biya ang maunag kapoy sa ato ang atong hunahuna, dili ba? Whenever ang atong mind makapoy siya, maapektuhan ang atong kasing-kasing. And that's the time mga higala kasagaran kung kita bation na tagabukaton diri sa atong kasing-kasing, usahay ang ato ang unod gusto dayon siya maghimo og kanang desisyon dayon. Dili nako. Ang gingon mga higala sa pulong sa Dios, consider the Lord Jesus Christ. So the message this evening is mao ni mga igsoon ako encourage sa inyo ha, before you give up, consider first. Before, whenever, na mga panahon sa atong kinabuhi, kaya naman yung mga panahon, namin yung mga higala, ako din ako i-deny nga sa una po, katong bago pa ko sa simbahan o katong bago pa even katong bago pa ko nag-worker mga higala sa church ug nagsulod ko sa ministry nagay mga panahon nga gusto jud ko mo quit nay mga panahon nga gusto na ko mga higala mo biya sa simbahan but nagpasalamat ka sa Ginoo kay whenever katong mga panahon nga gibati kog mga ingon ato na ang Ginoo nag-remind sa ako bahin kang Hesukristo hingnan ko sa Holy Spirit nga ban before ka mo quit hinumdumi si Kristo nga nagluwas sa imo wala siya ning quit sa imo kung ning quit siya sa unang panahon wala ka karon wala kay paglaom wala kay kaluwasan ug wala mo karon diri sa imong pamilya so mao na ang permi gina-remind sa Ginoo sa ako that's why may nga bisan na mga panahon bation ko kakapoy bisan ma-pressure ko or exhausted ko or kanang nay mga times nga tungod mga higala sa kaning mga pagsulay mas stress ko mga higala no magpadayon gyapon ko because I always remember the Lord Jesus Christ siya mga higala grabe ang iyang nagian and giingnan ko sa Ginoo mga higala kung ang imong Ginoo nga si Hesukristo na kalahutay siya ikaw pud makalahutay ka. So, every Christian, matag-usa nato, naagi mga moments nga magatubang ta og kani mga discouragement. There will be times when you feel like quitting because of problems, mga disappointments, criticism, usay, kani mga unanswered prayer, natay gipangayo sa Ginoo, dugay na unya hangtod karo wala pa niya gitubag. Sometimes family struggles, gubot ang pamilya, si Lali, si Nana, di magkasinabot, especially kanang panahon na nga magsimba, di pa munggawa sa mga away. Na mga inana, no, yan, madugay, maluya ka sa mga inana ba? Family struggles, or even conflicts diri sa simbahan. I want you to remember mga igsoon nga ang yawa, nalang yun siya usa ka goal sa atong kinabuhi. And that goal is to make us quit. That's His goal. Gusto sa yawa, mukwit ta sa pag-ampo, mukwit ta sa pag-alagad, mukwit ta sa pag-attend og church, mukwit ta sa pagsalig sa Ginoo. Pero every time ang yawa may gala, musamok siya sa tuwa ug mudasig siya sa tuwa og quit. Napod ang Ginoo may gala nga permi musulti sa tuwa nga before ka mo quit, consider first. Before ka mo quit, consider first. Now, the word consider, atong tanawon balik sa verse number 3, diri sa Hebrews chapter 12, verse 3, kay gigamit maning pulong consider, no? Gingon diri, for consider Him. The word consider in Hebrews chapter 12, verse 3, nagpasabot ani mga higala, gisulat pa na ako to there, no? I-post there palihog. Nagpasabot aning consider mga igsoon to carefully think. Meaning, dili lang kaingon nga magunahuna, pero huna-unahon gyud nimo pag-ayo. Okay? Maguna-una ka, inubadan sa reflection. Okay? Kaya usay man gud mga higala, ang problem sa mga tao, pag naay ka ng problem sa ilang kinabuhi, and then when they get emotional, sometimes ang ato ang flesh, muhimo dayon og decision. Dili nako. Muundang nako. So, gigamit ang pulong consider aron mga higala, unsa man, but pasabotan to carefully think, to examine, and to reflect. So, God is telling us not to make decisions based on emotion. Pero maghimo ta og decision based on truth. Nasabtan ninyo?
mag-careful kita sa tuang pagbati. Kaya tanan diri natay mga pagbati, mga igsoon. And it's easy to make a decision to stop when you feel that you are hurt, you are disappointed, you are discouraged. It's easy to say, stop na ko. Pero kita giinanta sa Ginoo, mga igsoon, nga paghimo og decision based on truth. Nakita ninyo? Many people regret quitting because they acted while they were tired, hurt, or discouraged. May mga tao nga later nag-regret sila nga nung nag-quit sila tungod kay katong panahon nga nagsulti sila, nag-quit sila, may gala, naghibo din sila decision nga mag-quit sila. Naghimo sila og decision sa diha nga sila gikapoy na, sila gikapoy, nasakitan, o na-discourage. Now, there's a big truth that I want to show you, mga igsoon, and I want to say to you this evening. Mao ni siya, mga igsoon. Never make a permanent decision because of a temporary discouragement. So, kung discouraged man gani ka karon because of what is happening in your life or in your family or even diri sa atong simbahan, always remember nga kanang discouragement is only temporary. Dili na siya permanente. So mag-careful ta nga panahon nga discouraged ta, maghimo dayon ta og permanent nga decision. Now there's a few things this evening nga gusto na ako i-share sa inyo, mga igala, karon nga gabi. Unsa man ni siya, pastor? Mao ni siya. What should we think about first before we give up or quit? What should we think about first before we give up or quit? Now, naay unom ka butang karon nga gabi i-share na ko sa inyo. Una sa tanan, mga igsoon, sa akong gikaingon sa inyo kaganina, think about Jesus. Kaniyang point 1 nato. Think about Jesus. You know, ang Bible nagsulti sa Hebrews chapter 12 verse 3, for consider Him. Kung sa ganyan pasabot sa consider, it means to carefully think. Mo reflect sa kauna. Before nimo kanang ihatag no unsay gusto sa imong pagbati, try to reflect sa unsa ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. So before you quit, look at Jesus. That's what I want to encourage you this evening, my igsoon. Before you quit, look at Jesus. Ang problem sa kadaghanan nga mga Kristiyano, may gala, they only look at themselves or ginatanaw lang nila o ginapaminaw lang nila ilang pagbati. I am hurt. I am discouraged. I am disappointed by this person. And so, I want to quit. I want to stop. Dili na ko. So, giingnan ta sa pulong sa Diyos, before you quit, tanawa sa Hesus Kristo. Jesus was rejected. He was rejected by His own people. You know, it's not easy when you are rejected by your own people, by your own family, by your relatives. Sakit na igsoon. Si Hesus Kristo nakasinati siya ng rejection. Salamat sa Diyos nga dili tanan nato diri nakasinati og rejection. Salamat sa Diyos kay bisan na mga tao ning reject sa ato, napay mga uban nga tao na higugma sa ato. Sa panahon ni Hesus Kristo, gi-reject siya sa tanang mga tao, even His own disciples, gibiyaan siya. Gibiyaan si Hesus Kristo. He was even, mga igsoon, denied by the Apostle Peter. He was rejected by His own people. He was betrayed by one of His disciples. Sakit na, kanang traidoron ka. Usa sa imong mga gitrain. Usa sa imong mga followers. Usa sa mga kanang nagsunod-sunod sa imo while ikaw nagatudlo ka, naga-minister ka, nagaayo ka mga masakiton, mga igsoon, unya ang usa diha sa nagasunod nimo ning traidor sa imuha. Unsa pa, mga igala, ang nasinati ni Jesucristo, He was mocked and beaten. And then He was crucified on the cross. But did you know, despite of all these things, He was rejected, despite of betrayal, despite aning mga biyay siya, gimak siya, despite aning gitorture siya sa mga sundalo, and despite aning crucifixion nga gilansang siya sa cross, mga igala, si Hesus Kristo wa siya ning quit. Nganong wa siya ning quit? Because He was doing the Father's will. Higson paminaw, the reason why we should not quit, bisag unsay mga circumstansya o problema o pagsulay,
nga atong matubang sa atuang kinabuhi. The reason why we should not quit, because while we are here, we are doing the Father's will. If Jesus had given up at Gethsemane or at Calvary, kung minggip up ito si Jesucristo dito sa Gethsemane o dito sa Calvary yung mga igala, walay usa nato karon maluwas. Dili ka masave. Asa ka kakaron? Kung ning give up si Jesucristo. Unsa ka imong kinabuhi karon? Kung ning give up si Jesucristo. You know what? We are without hope. We are still in darkness. And until now, mga igsoon, no, miserable gyapon ni atong kinabuhi. Pero ang rason nga nung nahimong nindot ang dagan sa atong kinabuhi karon, even though naatay mga trials, even though naatoy mga problema, because our life here is not perfect, may gala, yet masulti gyud nato nga nindot ang atuang kinabuhi tungod kay naa, no? Daan natay kaluwasan, angko nato ang kaluwasan sa Ginoo kay si Kristo wala siya ning give up para sa ato. So sa dili patamuhunong tan-awo nato una si Jesucristo. Gisalikway siya. Gitamay siya. Kaning isalikway ka sakit ba ani? Ako masakitan ko pag isalikway ko ninyo mga igsoon. But you know what? God remind me, Van, remember Jesus Christ. Gisalikway po siya. So keep going. Ikaw mga igala, kung ikaw po, no, nagbati ka, nakasinati ka, o kaning pagsalikway, remember, si Jesucristo, gisalikway po. Gitamay siya. Gilansang siya sa cross. Apan wala siya muhunong tungod kay gihigugman niya kita o gituman niya ang kabubuton sa amahan. Kaya balo ba mo mga higala, whenever ang kaning runner bitano kapuyon siya, kaya balo ba mo unsa ang iyang tanawon? Ang iyahang tanawon ang finish line. Dili niya paminawon ang iyahang kakapoy o ang iyahang kasakit. Aron mga higala, nga ma-motivate siya sa paghuman sa iyahang pagdagan, he always look at the finish line instead of his pain. Likewise, sa ato pod nga mga Kristohanon, let us always keep our eyes on Jesus, not on your problems. Problems are everywhere. Problems are always around us. Walay lugar nga tuang matuan nga way problema. Amen? That's why it's best, may gala, to stay in the boat. Ug atubangon ang mga pagsulay nga naa sa ato ang barko nato. Because as long as we are in the boat, ug dili lang kita mugawas sa boat, we are fine. And we will be blessed by God, we will be defended by God, and we will be rewarded by God. Amen? Natural ang problema. Even the disciples of Christ, sa diya nga gidala sila dito sa barko may gala, no? Naagani sila nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. But they are not exempted in the storms. Nakasinati gyapon sila og bagyo, even naa sila nagsunod kang Hesukristo. Higala, even naata diri sa ato ang church, dili ta exempted sa mga kagubot, kasamo, conflicts, whatever, trials, nga maatubang sa mga tao diri sa kalibutan. And so are we. Dili ta exempted ana. The good thing is, naagyapon ta sa kabubuton sa Ginoo. Amen? So whenever you feel like quitting, pangutana sa una ang imong kaugalingon, si Kristo ba ning quit sa imo? Ang tubag, wala. So tungod kay wala siya ning quit sa imo, ang ako i-encourage sa imo igsoon, don't quit on Him too. Ayaw po pag-quit sa iya. Amen? So that's number 1. So before you feel like quitting, ang gingon sa Bible, consider first. Sa itong word consider means to think carefully. It means to reflect. So before ta mo quit, mo stop, mo hawas simbahan, whatever, unsay gusto sa yawa nga ipabuhat niya sa ato may gala, ang giingon sa Ginoo sa imuha, san? Dili man ko makabuot nimo.
Ikaw man ang gadala sa imuhang kabubuton. You have a choice. But before you quit, think about Jesus. Wa siya ning quit. Number 2, think about God's faithfulness. Basahon na to balik ang lamentation kay nindot man guni, sige nato ning ginabasa-basa no, pero gwapo kay ni igsuon. Kani ang another nga rason nganong dapat dili ta mag-quit. Pero kung naay mga panahon sa imong kinabuhi nga murag gusto ka mo quit, mao lang ni ang imong hinumduman. Okay? Lamentation chapter 3, basahon daw nato tanan sa bersikulo 22 ug 23, okay? Sige, magsabay ta ninyo mga igsoon, ready, begin. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. So when you feel like quitting, point number 2, think about God's faithfulness. Is God faithful in your life? Yes. Dili na ma-deny. Tinuod na. Even today, we experience, we receive His faithfulness. We saw His faithfulness. Amen? Igsoon, God has never failed you. The Bible says His compassions fail not. Wa gyud ta gipakyas sa Ginoo. Think about the prayers He answered for you. Think about the blessings He gave you. Think about the protection He provided for your family. The reason nga nang hantod karon, we are still alive because ginapanalipdan ta sa Ginoo. Wala ba mo nalipay nga kada gabi, labi na kanang padulong na ta matulog, naa ang kanang koral sa protection sa Ginoo nagpalibot sa ato. Nabi mga balay nato dali ra ta sudlon og mga daotang tao, pero wa gyud na gitugot sa Ginoo, gibugaw sila sa Ginoo kay gibantayan ta ug gipanalipdan ta sa Ginoo. Nay mga uban dali ra kay sila gisulod sa Ginoo, dili ba? Kana ang usa ka butang nga i-consider nato mga higala. If I quit, if I leave His church, where kung asa ko niya gitanong, if I give up, nakita ba nako paano mi giprotektahan sa Ginoo? Paano mi gipanalanginan niya? Daghang mga prayers nako gidungog sa Ginoo. Ang iyang pasaylo nga iyang gi-extend sa ako. Igsoon, when you feel like quitting, hinumdumi lang ninyo ang kaayo sa Ginoo. Kung wala pa ang Ginoo, asa nakata karon? Kung matinud-anon siya kaniadto diha sa imong kinabuhi, matinud-anon gyapon siya karon mga igsoon. Si David, kay balo ba mo nganong napildi niya si Goliath? Napildi niya si Goliath to kay nahinumdum siya. Paano siya gitabangan sa Ginoo? No, sa dihang nagatubang siya og lion og bear. Di ba nakapatay si David? Before niya napatay si Goliath, nakapatay si David og lion og bear nga gusto mukaon sa mga karnero sa iyang amahan. So mao to'y nag-inspired kay David nga kung gitabangan ko sa Ginoo sa pagpatay sa lion ug sa bear, tabangan po ko sa Ginoo sa pagpatay aning higante. So iyahang gi-reflect ba ang kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kung napildi na ako to sila, mapildi po na ako ni siya. Tungod kay naa ang Ginoo nag-uban sa ako. Pareha ni Pablo when he said, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. So past victories give courage for present battles. Igsoon, nagatubang tag mga battles. And these battles, may gala, are not new, pero naga-elevate siya, naga-level up ang battles nato. Pero dili ta angay ma-discourage o maluya tungod kay naatay dako nga Dios nga mutabang sa tuwa ug muluwas sa tuwa muhatag kadaugan nato sa matag gubat nga ato ang atubangon. Amen. Remember, God is always greater than our battles. So instead of counting your problems, kung sa atong
gikanta ka ganina? Count your blessings. Count your blessings. So, whenever you feel nga murag gusto na ka mo-quit, ang gingon sa Ginoo sa imuha, son, think about Jesus. He never quitted. Ikaduha, think about God's faithfulness. Wala gyud napakyas sang Ginoo sa imong kinabuhi. And then ikatulo mga higala, think about what you will lose if you quit. Una-una ang ginato ni, unsay mawala na ako kung ako mo quit ko. Kay giingnan biyata sa Bible mga higala sa Galatians chapter 6 verse 9, gingon sa Bible diri sa ato in Galatians chapter 6 verse 9, in due season we shall reap if we faint not. Sa igo kuno nga panahon mga higala, sa saktong panahon, muani ta kung dili ta muundang. Amen? Muani kuno ta, muani tag unsa, muani ta og blessing. Kung dili ta mo quit. You know what? Many people quit just before the harvest. Nga naman, naminaw sila sa ilang kakapoy, naminaw sila sa ilang kabugaton, and so, nagsulti sila, mo-quit na ko. Not knowing, they are one step closer to blessing. Higsoon, if you quit, basig mawala imong kalipay. If you quit, you may lose your testimony also. Kung mo-quit ka, basin mawala ang mga opportunity nga gihatag sa Ginoo sa imuha to serve. If you quit, you may influence others to quit also. That's why I encourage you not to quit. What if ako mo quit? Kung mo quit ko, mo quit si ma'am. Kung mo quit si ma'am, mo quit ang among mga anak. So walay maayong future ang among pamilya. Because I quit. Higala, remember, if you quit, you may influence others to quit. And if you quit also, you may miss God's blessing. Dili nimo madawat ang panalangin sa Ginoo. Basin mga igsoon, usa na lang kakalakang naa na di ay diha ang panalangin. Busa encourage you kay wala man gyud ta kay balugod kung karon sa gyud moabot ang blessing sa atong kinabuhi. Sometimes ang blessing moabot sa ato unexpectedly, unknowingly. We cannot predict. Pero ang Ginoo ray nahibalo. Giingnan natin sa Ginoo nga magpadayon lang. Ayaw lang quit, padayon lang. Ayaw hunong. Kaya nga naman mga higala, ang Ginoo permi siya galihok. Kaya balo ba mo ka ng minor? A minor, sometimes ang kaning minor ba, muundang siya og kanang kalot, to kay naguna-una siya, nga murag wala na'y bulawan na bilin dinhi. So ning quit siya, gibiyaan niya ang yuta, naining puli, and the next owner, siya ang nagpadayon og kalot, and mga igsoon, only a few more feet na lang di ay. Ang katong bag-o nga owner, nakakita siya og bulawan. Sometimes your breakthrough, sometimes your blessing is just one more step closer na lang gid siya. One more service, one more act of faith. That's why may gala, dili gyud ta muunda. Kay kung atong tanawon sa Biblia, mga Israel, hapit na gyud unta, no? Hapit na gyud unta sila nga dalhon sa Ginoo sa Promised Land. Pero katong panahon nga hapit na gyud unta sila dalhon sa Ginoo dito sa Promised Land. You know what? They quit. Ding quit sila. They want to return to Egypt. And so, ang Diyos na suko sa ilaha, and God killed all of them in the wilderness. Nga naman yung quit sila. Di gud gusto ang Ginoo mo quit tayo gala. Because God is not a quitter. He is a finisher. And He wants us to finish also what we started. Amen?
So kani ang ikatulo nga butang ay consider nato. Kung mo quit ko, unsay mawala nako. Kay gala, believe this or not, na ay mawala sa ato kung mo quit ta. Walay maayo nga maangko nato kung mo quit ta because kanang word quit dili na iya sa Ginoo. Iya na sa atong kaaway. Nayon sa ka-preacher mga igsoon na nagsulti siya nga diha sa iyahang dictionary, iyahang gunting, gikuha niya ang word quit. Nga naman sa iyang kinabuhi, dili gid siya mo quit. Bisag unsa pa kadako ang pagsulay nga atubangon niya sa iyang kinabuhi. Katong Kristohanon, namatay siya na wala siya nag-quit sa Ginoo o sa iyang pag-alagad. Kitapos niya unsa ang iyang gisugdan. Amen? Number 4. When you feel like quitting, unya, gusto na ka mo give up, gusto na ka mo undang, giingnan ta sa Ginoo, before you give up, consider first. Unsang ikaupat nga dapat nato nga i-consider? Mao ni, think about the people who are watching you. Think about the people who are watching you. Remember this. Usugot makag sa dili, suga ka. Ikaw ang hope sa mga tao. Ginatanaw ka. And whether you believe this or not, na ay mga gasunod sa imo. Kaya nga naman, Kristohanon man ka. Matthew 5:16 says, basahon nato tanan, Matthew 5:16. Unsa ang gingon sa atong before aning Matthew 5:16, Matthew 5:14 ta. Matthew 5:14. Tanawa ang gingon ni Lord Jesus Christ. Gingon ni Lord Jesus Christ, magbasa ta tanan, ready begin. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Kita ninyo na? Di yun mo matago kung unsa ka. Si Peter, mga igala, bisan pete niyang dinay-dinay nga dili siya sumusunod ni Kristo, na ilhan gid siya sa mga tao nga siya follower ni Jesus Christ. Ang tinod Kristohanon, mga igsoon, dili na matago. Bisan mo ingon siya, dili man ko Kristohanon, di man ko baptist. Igsoon, giinginan ka ni Kristo, ikaw ang suga sa kalibutan. Giinginan ta. So, bisag asa ta mo adto, ikaw ug ako ang suga sa kalibutan. People are watching our life. Kinsa pastor ang nagtanaw sa akong kinabuhi? Ang akong pamilya, ang akong mga anak, ang mga church members, ang mga bago nga mga believers, and even ang atong mga friends nato. Igsoon, remember this. Your faithfulness encourages them, but your quitting may discourage them. Do you think if you quit, ma-encourage ang imong pamilya, imong mga anak, ang mga church members, ang mga bago nga believers, o ang imong mga friends sa imong gibuhat? No. Ma-discourage sila. Kung ikaw naluya ka tungod sa mga problema o pagsulay o kasamok kay muhang giatubang sa imong kinabuhi may and so nag-quit ka, igsoon, mas natong mga tao nga nagtan-aw sa imuha. Mas natong mga tao nga nagsunod sa imuha. Mas nato imong mga anak. Mas nato imuhang asawa o imong bana. Mas nato ang mga kauban nimo diri sa simbahan. Mas nato mga friends nimo. Ang imong kinabuhi, mahimo siyang inspirasyon pag ikaw magpadayon ka. Pero ang imong kinabuhi, mahimo siyang kapandulan sa uban kung muundang ka. Igsoon, unta, tinghuhaon nato sa atong kinabuhi na dili ta muundang. Sabi niyo no, kung sa ako lang personally, daghan gyud mga instances nga gusto na ko mo-quit. Tinuod gyud mga igsoon. Sukad pa tong wa pa ko diri sa Santo Tomas. Pero nagunaw na po ko kung ning-quit ko tong sa unang panahon. Siguro ba dili ta magkita ninyo karon?
No? Dili siguro mo makailapod kang Kristo. Kay kamo mga higala, gi-prepare man gyud mo sa Ginoo para sa ako. But pasabot nga ako lang gyud ang gitagaag tahas sa Ginoo aron kamo mga higala mahayagan mo sa kamatuoran. Ana man na gyud. Namang gyud kwan gyud specific gyud nga will ang Ginoo para sa ato. Imagine ko nang quit ko sa ato sa una. Kay grabe po akong experience sa una. Grabe gyud mga igsoon. Pero giingnan jud ko sa akong kwan, mama sa akong papa. Katuning quit, katong kaundangon ako ba? Kay di naman gyud ako magwanta gyud ang mga pangdaot gyud sa ako. Kani mga pangdaot sa ako, sukat pa itong Bible student pa ko. So, sukat pa ni Bible student pa ko. Naa na yung mga tao na inggit sa ako na yung mga tao nagselos sa ako Kaundangon ko dili ilalim mga igsoon. Ya, kung mama, kung papa, siyempre akong ginikanan, mapiktuhan po na sila po. Kaya siyempre, kung masakitan ng anak, di makuhan po ang ginikanan. Dili ba no? Pero giinan dyan ko sa kumama magpapaban, kung sa imong gisugdan, tapusa. Nagsulod ka sa ministry. Ikaw ang nagsulti, gitawagan ka sa Ginoo. Kung unsa na, ang imong gidesisyonan, ayaw siya, usba. Pakamatye na. Mga na mga igsoon, gigamit po sa Ginoo akong mamagpapa, nga, wadyo ko ning quit, bisag ang gubat sa ako, ang pagalagad sa Ginoo, halag, kapadayon mga igsoon, but I never quitted. Unta mga higala nga, ma-inspired mo sa ako. Unta no nga, ma-encourage mo ba sa ako? Your pastor. Your pastor never quits. And even now, grasya lang gyud sa Ginoo mga higala nga nakaabot ko 20 katuig na diri sa Santo Tomas. Tinuod, kung ningundang ko mga higala katong first year na ako diri, kay kaundangon bi ako, katong first year na ako diri, kaundangon gyud bi ako. Tinuod ko, wa ko kaila, wa ko'y pariente diri, way pamilya, way amigo. Ay mo agid ba? Naginusara. Kaundangon ko Katong maganing first month ako diri mga igsoon, ning sibat mangani ko diri, ning sikreto na kog uli sa Davao, gibawalan bi akong pastor bi ano nga dili mo uli sa Davao basta kanang kuan pa, kanang wa pa nahuman ang bulan. Muli lang ko dito daw once a month lang. Unya igo ra mo kuha og support. Pagkaugma mo balik na dahin diri. Ang ko support sa una, grabe hastang gamaya. Perte yun akong kaon-kaon okra diri. Tinuod, lahi itong napa ko sa Davao kay akong mama, lami man tumuluto sa grasya sa Ginoo. Namami ka rin dire, so hastang kuan gyud. Makaon jud kag eksakto pero nakadiri niya, wa ka na og luto, di ka ba lumuluto? Nagpatudlo na lang ko, giyon sa nimo pagluto ng okra kay ginakuan man ginaigo-igo ginako ba ang pagkaon ako ba okra barato ra mga okra isa ka bandol mga kapaytag 5 so gitudluan ko nga unsa ang pagluto pagkuan na ng kuan pastor kanang yana kanang kalaha butangig tubig yana pabukalan na siya nya kumuhumok na hauna nya kuha og platito butangi og ang platito og suka asin og sili isawsaw siya go na. Mao gyud halos ang akong ginakaon gyud. Mo sini murag karon ba murag ning aksyon na gahi ni ako ang mga kabukugan kay basin tungod sa okra ba. Tinuod, pero perte gyud nako mga igsoon, kaundangon kay ko. Pero mga higala, kay bala mo unsay nag-inspire sa ako nga magpadayon ko si Jesucristo. Siya gyud akong hero. Siya gyud akong hero. Kaya ang akong Ginoo, ang nagluwas sa akong kalag, wala gyud siya ning quit. Ngano mo quit man ko? Naaman siya permi sa ako. So sa atong kinabuhi pod mga igsoon, think about the people nga nagtan-aw sa atoa. Remember, you are the light of the world. So padayon ta mga igsoon, amen? Padayon. Dili para
sa ubang tao, pero para sa Ginoo. Ug para sa mga tao pod nga gina-impluwensyahan nimo. Igsoon, ayaw to anang ginaingon sa yawa nga wa kay impluwensya. Na kay impluwensya. Gamitan na pag-ayo. Gamitan na to help others to continue also because there are other people who are following you. Ikaw ang paminaw, ikaw ang ilahang hero. Masakitan sila kung ang ilang hero matumba og di na magpadayon. Ikalima, think about God's promises. Huna-una to ang pangasaad sa Ginoo. So, before ta mo quit, huna-una to ang mga saad sa Ginoo. Philippians chapter 1 verse 6. Ang gingon sa Bible, Philippians chapter 1 verse 6. Gwapo kayo nga verse 6 on. Tanawa ang gingon sa Bible. Magbasa daw tatanan mga higala. Ready? Begin. Being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Nagingon may ang Bible, ang Dios nga nagsugod og bag-ong trabaho diya sulod sa imo, iyan ang padayunon hangtod sa pagbalik ni Hesukristo. God always finishes what He starts. Igsoon, kaniyang dapat natong nga hunaon. Mo ni siya, if God is not finished with you, nganong mo quit man ta? Wala pa na human ang Ginoo sa ato mga igsoon. Dapat siya plano sa ato. Amen? Dako yang plano sa ato ang kinabuhi. Ang imong istorya, ang imong story, wa pa natapos. So ayaw mo undang. Amen? Ayaw mo undang, kay wa pa na human inyong story. God is still writing another chapter in your life. Just like this. Did you know this is another chapter in our life? Amen? Kung dili ta mo undang. Wala pa nahuman ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Busa, I encourage you may gala, ayaw isarado ang libro samtang nagsulat pa ang Ginoo. Ayaw siraduhin. Ang Ginoo nagsulat pa siya story sa imong kinabuhi. Ayaw tapusa nga pangit ang imong story. Kay pangit gyud mga higala ang story sa imong kinabuhi kung mo-quit ka. Ay kanisi ding quit man ni siya. Sa Bible na ay mga tao gi-record mga higala nga nag-quit sila. Pangit kayo ang ilang kinabuhi. Kay ang katapusan nila ning quit sila. That point, mga higala, kani nga punto is biblical gini because God often uses the local church as a channel of His grace, encouragement, teaching, fellowship, and opportunities to serve. So, igsoon, I encourage you, don't quit because naapay mga saad ang Ginoo nga gusto niya tumanon diya sa imong kinabuhi. The last but not the least, mao ni siya may gala, the last but not the least is this. Kanang mga times nga gusto ka mo quit, kay moabot mong gini sa atong kinabuhi. I thank God no kay naay mga pipila ka member di sa to si mga gusto mo quit pero wala sila ning quit. They changed their mind. And that's good. Mga gala. You know what? Ang Ginoo nalipay gyud. And gisultian ako mga gala kani nga Kristohanon. Always remember, kung naay mga panahon bation mo nga gusto mo quit, remember this, ang pag-quit dili ug dili gyud na kabubuton sa Ginoo. So number 6 and the last. When you feel like quitting, number 6, think about how God uses this church to bless your life. Hinumduman nato mga higala. No? Paano gigamit sa Ginoo kaning simbahanan aron padalanginan ang imong kinabuhi. You know what?
God never intended the Christians to grow alone. Gidesign niya ang church na mo'y himuon niyang instrumento aron kita ligunon ta, dasigon ta, tudluan ta, at sometimes correctionan ta o andamon ta, no? Sa mga maayong buhat. Think about what God has given you through your church. Diba? Diri mga higala nga simbahan, dini ka nakadungog sa maayong balita. Dini ka nakakaton. Most of your life, diri ka nakakaton sa pulong sa Diyos. Diri nga simbahan, you found the people who prayed for you. You were encouraged here when you were discouraged. Nakakita kag opportunity nga ikaw, imong pamilya, nakaserbisyo mo sa Ginoo. Dili mo gigamit sa Ginoo. And then your faith was strengthened through preaching, fellowship, and worship here. So kaning simbahan may gala, actually kani atong simbahan, pangalan na nino North Davao Baptist Church, pero dili lang gid bianingon nga building ni mga higala. Kaning simbahan na nino kay usani siya sa mga pinakadako nga regalo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo na no nga gisultian nako halos ang mga membro diri. Ayaw ninyo ni biyaing nga simbahan na ni kay regalo ni sa Ginoo, gihatag ni sa Ginoo sa inyo, gibutang mo sa Ginoo diri. This is God's greatest gift in your life. Now, of course, this church is not perfect. You know why? Tungod kay kani nga simbahan, gilangkuban man gud ni siya sa mga imperfect people. No one here is perfect. Amen? Only Jesus is perfect. Every church na siya mga kaluyahon, tungod kay every member is still nagagrow pa po diya sa Ginoo. But don't leave this church because someone disappointed you or because you are hurt. Sa ako lang personal nga kinabuhigsoon, daghang mga tao nakapasakit sa ako simbahan. Daghan. Bisag katong wala pa ko diri, napa ko dito sa Mount Apo. Usay na magunaw na tanong ang ubang simbahan murag ba lagi problema sa ilang simbahan, murag happy kayo ang mga members ba, murag grabe gyud. Walang kakibalo igsoon. Ang mga simbahan tanan naanay mga kanya-kanya nga mga problema. Kung unsa nga to ang na-experience diri mauna sa uban nga simbahan pod. Kaning simbahan blessing, pero dili nato ibiyaan mga higala tungod kay naay tao nga nakapasakit sa ato. So sa dili pa ta mo kwet ug mobiya sa simbahan, hinumduman nato ang daghang panalangin nga gihatag sa Ginoo sa imo pinaagi ani nga simbahan. Di ba? Ayaw og quit tungod lang sa usa ka tawo. Ikambyo nimo ang daghan nga blessing gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi tungod lang aning usa ka tawo nga nakapasakit sa imo. Di ba? Kung imo lang analyze on igsoon magunahon if we consider lang ba sa giingon sa Bible ba no consider daw giingon ni Jesus Christ. Consider, think. Sukad nga gibutang ta mo sa North Davao Baptist Church hangtod karon, pila na mo ka years dira? Pila ka panalangin gihatan ako sa inyo. Tungod lang sa usa ka tawo mo mundang ka. Tungod lang kay nasakitan ka, tungod lang kay na-disappointed ka. Ug mao po na mahigala sa ako pod, no? Mao po na sa ako. Sa ingnon ko sa Ginoo, tungod lang sa usa ka tawo mo undang ka. Tanawa unsa kadaghan akong gihatag sa imo? Kulang pa ba? Dili pa ba igo to sa imo ha? Wa pa ka natagbaw? Napa ba ko'y mga butang nga gikinahanglan nimo nga wa nako nahatag sa imo? Ingon ang Ginoo ba? Nya ako mga higala baguna-una pug ko. Bitaw no? Kay kung atong una-una ang gimahigala, gamay ra gyud kayo. Ikumpara sa mga panalangin gihatag sa Ginoo sa atoa. Usay ako inon ko sa Ginoo, ban, quit looking at your feelings. Start looking
to my grace. Kay tinuod gid ang giyon sa Bible may gala, he that trusteth in his own heart is a fool. Kaya nga itong kasing-kasing may gala, say dalhon ta sa dili maayo. Dalhon ta sa pag-quit. Di ba? Dali no? Dali kay maminaw. Ang one thing nga napansin ako may gala kung maminaw ko sa kuang pagbati, kanang labi na kanang kuan ko no, kanang maminaw ko sa pagbati, mas the more ko masakitan. Tinuod gina siya. Unya, manggawas dira ang kanang mga complain, mga pagbagulbol nako sa akong kaugalingon nako, ingonan na. Unya, dali na lang jud kayo musulti, di nako, muundang ako. Unya, kalimtan nato ang years of many blessings gihatag sa Ginoo sa ato. Ang pila ka hundreds and thousands of blessings gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Malimtan nato tungod lang sa usa ka hurt. Dili ba? Igsoon, daghan sa ato gipanalanginan sa Ginoo diri. Kay gigamit ni nga simbahan sa Ginoo aron kita sa atong pamilya manindot atong kinabuhi. Mapanalanginan ta. Imagine may gala ka ng punuan nga gitanom, di ba no, naturok siya diha dapit sa kuan, suba. As long as it remains near the water, kibalo ba mo, that tree will continue to grow and will bear fruit. Pero kung kana nga punuan may gala nga naturok dool sa suba, kwao na siya sa source of nourishment. Diha magsugod og kalaya ang kana nga punuan. Ang iyang dahon malaya na, di na mamulak, di na siya magbunga. Igsoon, mao po na ako isulti sa inyo, ang simbahan ingon anak po. The church is one of the ways God nourishes our spiritual life. Gigamit niya sa Ginoo. Nakita, gitanom ta diri. Dili magid aksidente igsoon nga naa ka diri na ako diri. Sa ako lang personally, kisabay gadahom may gala nga ako nga taga-Usamis, napadpad sa Davao, and from Davao, napadpad ko diri sa Santo Tomas, maabot ko diri. No, kanitanan mga igsoon are all designed sa Ginoo. Gitanom ta sa Ginoo kung asa ta. As long as kita magstay, ani nga simbahan, magpadayon ta sa paggrow, magpadayon ta sa pagbunga. Although ang atong kinabuhi dili perpekto, pero diri ta panalanginan sa Ginoo, kay diri ta niya giturok. So when we stay planted where God has placed us, we continue to grow and bear fruit. So application. Before you decide to quit, pangutana sa imong kaugalingon, asa man ka una nakadungog sa maayong balita. Asa ka mas daghag nakatunan sa pulong sa Ginoo. Kinsay nag-ampo sa imo during sa imuhang mga panahon nga naglisod ka. And how has God used this church aron bag-ohon ang imong kinabuhi? Busa mga higala, ang akong isulti sa iyong tanan, don't allow one disappointment to make you forget years of God's blessing. Never abandon the place that God has used to build your faith because of a moment of discouragement. Bisa karon, maybe discouraged ka pa. Remember, your discouragement is karon lang na. We don't know pila na kadlaw, pila na ka semana, but it will come to pass. Ako may gala na mga times sa akong life na discourage ko. But salamat sa Diyos, na iyang kusog, gina-renew niya ang akong kusog. Nalipay ko mga higala, kay katong na-discourage ko, wala jud ko nag-decide nga mag-quit. Ayaw biyayang simbahan nga gigamit sa Ginoo aron malig-on ang imong pagtuo. Tungod lang sa usa ka kasakit o discouragement nga imuhang ginabati karon. So let's go to conclusion na. Okay? After ani, let's take a moment to pray ha. Diri sa altar magampo gyud ta mga igsoon. Kay kinahanglan magyud nato ang kusog sa Ginoo.
So conclusion ta, before you make the decision to quit, think first. Unsa man? Think about Jesus. He never gave up. Think about God's faithfulness. He has always been with you. Amen? Even tonight. Think about what you will lose. Ayaw ninyo i-miss ang harvest sa Ginoo. It means ang blessing. Kumukwit ka, di mo madawat ang blessing. Think about the people watching you. Hinumdumin ninyo ang imong pagtuo, importante kayo na. And think about God's promises. Remember, ang promise sa Ginoo, He always finishes His work in your life. And the last, think about how God uses this church to bless your life. Pwede himuon ninyo ni nga mga reason, mga higala, not to quit. Dili ko mag-quit. Bisa na ay tao nga na-disappoint ko or nasakitan ko, whatever, na may trials o problema sa akong kinabuhi, sa among pamilya, well, naami, diri sa simbahan, but I will consider first. I will think about Jesus. I will think about God's faithfulness. I will think about unsay mawala sa ako. I will think about the people nga nagtan-aw sa ako. I will think about sa mga saad sa Ginoo, and I will think about how God uses this church, North Davao Baptist Church, aron panalanginan ang akong kinabuhi. So this evening, mga igsoon, don't give up on life. Don't give up on church. And most importantly, don't give up on God. Because God has never given up on you. Salig kang Kristo. And let Him give you the strength to keep going. Ang gingon ni Jesus Christ, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So kung ikaw, gibati ka o burden karon, kabugaton, ug tungod ana, gusto na ka mo quit, di na nimo kaya, duol kang Hesukristo. Tagaan ka niya kapahulayan. Na ay memorable challenge yata na ako sa inyo. Never, magbasa daw tatanan ni mga igsoon. Ready? Begin. Never make a permanent decision based on a temporary hurt or discouragement. Bisaya, ayaw paghimo og permanente nga decision tungod lang sa temporaryo nga kasakit o kakapoy. Ang pagbati mausab apan ang Ginoo ug ang iyang mga saad dili gayon mausab. Amen? Before you quit, remember this. God is still working. Jesus is still worthy. His promises are still true. And your best testimony may come after your hardest trial. Ang imong pinakagwapo nga testimony, moabot siya human sa imong pinakadako nga pagsulay. That's why church members, don't give up. Kay ang Diyos, wala siya ning give up sa imuha. Pidako atong mga ulo, ipiyong atong mga mata. Karon, ako'y hangyo sa atong tanan, pwede ta mo anhi diri sa altar, o niya, mag-ampo ta sa ato ang kaugalingon, no? Mag-ampo ta sa atong kaugalingon, o atong iampo po ang atong pamilya. Lord, tabangi ko nga dili mo quit. Daghag mga panahon sa akong kinabuhi, Ginoo, nga gusto na kumuundang. Lord, salamat kayo kay naay grasya nimo available para sa ako. Tabangi ko, Ginoo. Pag-ampo ana igsoon, unya desisyon ni nga dili jud ka mo quit. Mag-ampo ta, ug human sa akong pag-ampo, pwede ka mo balik sa imong lingkuranan. Amahan namo nga langit nun, salamat kay Ginoo, aning takna nga kagabion nga imong gihatag. Salamat sa mensahe, salamat sa imong pulong nga naghatag Ginoo sa amo kadasig nga magpadayon. Despite Ginoo sa mga pagsulay sa kinabuhi. Salamat kay Ginoo nga imo kaming gipahinumduman bahin sa imong anak nga si Jesucristo. Bahin sa imong faithfulness. Bahin sa mga butang na posible mawala sa amo kung kami muundang. Bahin sa imong mga saad ug bahin ani nga simbahan Ginoo. Paano ni nga gigamit nimo aron kami mapanalanginan.
Lord, dili gyuday namo matandi ang mga panalangin nga imong nahatag sa amo over Ginoo sa mga rason nga kami Ginoo muundang o muhunong. Amahan, pasaylua kami Ginoo kay adunay mga panahon sa among kinabuhi nga Lord gusto mi muundang. Amo Ginoong nasabtan karon nga dili gyuday nimo ni kabubuton. Amahan, tabangi kami kay huyang kami Ginoo apan kami nagapasalamat gay nga naa ka pirmi aron muhatag sa amoa og kusog ug kadasing. Tabangi ang imong mga katawhan diri sa North Davao Baptist Church na magpadayon despite of trials and despite of problems and despite of discouragement. Lord God in heaven, we thank you and we praise you. We pray sa among mga uban nga mga kaigsiunan pud Ginoo nga wala namo nakauban karon. Lord, kung unsa man ang ilaha Ginoong mga gibati Ginoo, basin naa pud sa ila Ginoo nga discouraged, sakitan, disappointed, gusto na pud sila mo quit. Lord God, please remind them of your faithfulness. Remind them of your goodness. Remind them of the many blessings that He gave you. And remind them of the Lord Jesus Christ. He never quitted despite of rejection, despite of persecution and pain. Help us, Lord, nga kami magpadayon po. Salamat kay Amahan sa tanan, sa mong gugma alang kanamo, ibalik namo ang tanang himaya sa imo, O God. Kaning tanan among ginaampo ginapasalamatan. In Jesus' name, Amen. Sige, manindog ta, balik ta sa itong mga lingkuranan. Ug kita sa mga katawhan sa Ginoo mo, sulti ta unsa gani? Amen. Praise the Lord. Igsoon.